The Mysterious Intern. Kabanata 81. Sabi nga ng matanda, kung gusto ng batang yan pumatay, lalabanan kita. Kahit na dalubhasa ka sa mundo ng mga likas na katangian, ano naman sa akin? Tingnan natin kung kaya mong tiisin ang aking mga ngipin. Nang makita ng lalaking nakaitim na umatake si Brian Ye, alam niyang hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga pangyayari. Hindi siya basta-basta bibitawan ni Brian. Kaya't nagnitnit din siya ng kanyang mga ngipin at sumugod na may halong nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang punyal at sinalubong si Brian. Huya, ang pangalan na ibinigay niya sa kanyang punyal. Sa sandaling iwinasiwas niya ang punyal, ang kumpiyansa ng lalaking nakaitim na nabawasan dahil sa suntok ni Brian kanina, ang kumpiyansang nabigla sa lakas ng likas na katangian na ipinakita ni Brian, ay biglang bumalik. Kahit na isang dalubhasa sa likas na katangian, kilala ang Wea na kayang tagusan ang baluti ng katawan. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakaitim, at ang punyal ay gumuhit ng isang tusong arko patungo kay Brian. Ang dahilan kung bakit bumalik ang kanyang kumpiyansa ay hindi lamang dahil sa talas ng punyal na huya mismo, kundi dahil din sa kanyang kahusayan sa kasanayan sa paggamit ng espada. Kung ikukumpara sa kanyang kasanayan sa boxing, mas dalubhasa siya sa paggamit ng espada. Iilan lamang sa mundo ang nakakaalam tungkol dito. Simula nang makaranas siya ng isang aksidente mahigit 10 taon na ang nakalipas at nailigtas ni Christian Gao, hindi na niya muling ginamit ang teknik ng espada. Dahil din sa naging mababa ang kanyang profile at naging napakatuso sa loob ng mahigit 10 taon, bihira siyang lumabas upang harapin ang mga kaaway. Kahit na paminsan-minsan siyang sumugod, nag-iingat siya. Sumusugod lamang siya sa mga talagang mahina at hindi kailanman hinamon ang mga tunay na nangungunang manlalaro. Kahit si Altheo Long, na hindi niya pinapansin, ay hindi siya pinadaan. Hanggang sa huling pagkakataon na nakaranas ng mga pagsubok ang Qing Lungwi, nang maghinala si Christian Gao na pinuprotektahan ni Altheo Long si Brian Ye, nagpasya siyang kumilos. Bilang resulta, nakatagpo niya si Brian Ye nang hindi inaasahan. Hindi niya inaasahan na ang teknik ng espada na hindi niya nagamit sa loob ng maraming taon, bago pa man magamit upang labanan ang mga sikat na karibal, ay napilitan siyang gamitin ng batang ito. Sa sandaling iginuhit ang punyal, nakaramdam ng komplikadong damdamin ang lalaking nakaitim sa kanyang puso. Itinatago niya ang teknik ng espada at nagsasanay ng husto. Orihinal siyang naghanda upang harapin ang ilang dalubhasa na maaaring harapin ang Yanjing City sa hinaharap. Sa oras na iyon, ginamit ito bilang huling baraha para sa kanyang buhay. Sa huli, hindi niya inaasahan na mapipilitin siyang gamitin ito ni Brian Ye, isang bata na orihinal niyang tinitingnan at hindi karapat-dapat banggitin. Ang kutsilyong ito. Sa sandaling gumalaw ang eksperto, malalaman mo kung mayroon man. Sa sandaling iginuhit ang punyal ng lalaking nakaitim, muling kumitid ang mga mata ni Brian Ye, naging matalas ang kanyang isipan, at lumitaw ang isang ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga inaasahan na ang lalaking ito ay isa ring dalubhasa sa paggamit ng kutsilyo. Ang hiwa ng lalaking nakaitim ay talagang nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa. Ano man ang anggulo, lakas, o bilis nito, ang kutsilyong ito ay napakahusay. Kung hindi dahil sa maraming pagsasanay, tiyak na hindi mo magagawa ang gayong maayos at delikadong paggalaw. Sa harap ng gayong walang kapantay na husay sa kutsilyo, ang kamao ni Brian Ye na orihinal na susuntok ng walang taros ay kinailangan baguhin ang direksyon sa sandaling iwinasiwas ito. Gaano man kagaling ang iyong kutsilyo o gaano man katalas ang iyong punyal ngayon, dapat kang mamatay. Sa sandaling binago ng kamao ang direksyon nito, ang nakamamatay na intensyon sa mga mata ni Brian Ye ay lalong tumindi. Kanina, isinumpa na niya sa kanyang puso na papatayin niya ang lalaking nakaitim ngayon, at hindi niya bibigyan ang lalaking nakaitim ng pagkakataong gumawa ng isa pang galaw. At ang lakas na ipinakita ng lalaking nakaitim sa kanyang espada ay nagpatibay kay Brian Ye sa kanyang determinasyon na patayin ang lalaking nakaitim sa lahat ng paraan. Ang teknik ng espada na ipinakita ng espada ng lalaking nakaitim ay talagang nakakatakot. Pino. Tumagos. Maanghang. Hindi ito ang nakasisilaw, maganda, cool, at makapangyarihang mga bagay na madalas niyang nakikita sa mga pelikula at telebisyon, ngunit sa katunayan ang mga tinatawag na swordsmanship na magarbo, ngunit ganap na nakamamatay na swordsmanship. Ang teknik ng espada ng lalaking nakaitim ay nagparamdam pa sa kanya ng anino ng isang elite na Amerikanong espesyal na pangkat, ang sikat sa mundong SEAL Team. Tungkol sa mga sundalo ng SEALs, ang bawat isa sa kanila ay isang makinang umaani ng buhay. Nakita na niya ang kanilang lakas ng higit sa isang beses sa larangan ng digmaan sa Afrika.
Isang lalaking may malakas na lakas at isang matalim na punyal sa kanyang kamay, na maihahambing sa lakas ng isang nangungunang sundalo ng SEAL. Isang lalaking gustong kunin ang buhay ni Brian Ye ng higit sa isang beses. Kung hindi niya malulutas ito sa pagkakataong ito, hahayaan niyang tumakas ang kalaban. Kung gayon, hindi maisip ni Brian Ye kung makakatulog ba siya ng mahimbing sa hinaharap. Pagkatapos ng isang flash, sumuntok muli ang kamao ni Brian Ye sa lalaking nakaitim pagkatapos iwasan ang kutsilyo ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, ang teknik ng espada ng lalaking nakaitim ay talagang napakalakas. Tulad ng unang suntok, muling tinakpan ng lalaking nakaitim ang kamao ni Brian Ye gamit ang isang magaan na kutsilyo, na pinilit si Brian na baguhin ang kanyang kamao. Mga likas na dalubhasa, hindi nangangahas na makipaglaban sa aking wea. Hindi nangangahas na harapin, gusto kong makita, ano ang magagawa mo upang malusutan ang aking mga depensa. Matapos takpan ng dalawang suntok ni Brian Ye ng sunod-sunod, tumaas ang kumpiyansa ng lalaking nakaitim, at naging mas kalmado ang kanyang puso. Hanggat hindi nangangahas si Brian Ye na hawakan ang kanyang mga ngipin ng tigre, naniniwala siya na hindi siya matutulungan ni Brian Ye. Lubos siyang nagtitiwala sa kanyang teknik ng espada. Gaano man umatake si Brian Ye, gaano man kabila si Brian Ye, naniniwala siya na tiyak na matatakpan ng kanyang espada ang kamao ni Brian Ye. Gaano man kagaling ang iyong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Gusto kong makita kung ilang kutsilyo ang magagawa mo. Habang umaatake muli, isang ngisi ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Gaano man kagaling ang kutsilyo, kahit na mas nakakatipid ito sa paggawa kaysa sa direktang pagsuntok gamit ang kutsilyo, mas maraming pagsisikap ang kakailanganin pagkatapos ng lahat. At ang pinakakulang kay Brian Ye ngayon ay lakas. Matapos malusutan ang ikalawang yugto ng longevity art, ang tunay na chi sa kanyang katawan, kahit na tila may bakas lamang, ngunit ang sinag ng tunay na chi na ito ay hindi lamang mas makapangyarihan kaysa sa unang yugto noon, ngunit ginagamit pa ito. Hindi ko alam kung gaano katagal ito noong mas mabigat siya kaysa sa una. Nang araw na iyon, ang kanyang enerhiya at pisikal na lakas ay lubhang naubos. Kung kinailangan niyang palitan ito ng mga nakaraang salita, maaari lamang siyang bumagsak pagkatapos tapusin ang operasyon, ngunit ginawa niya ito. Kausap ko ang mga reporter ng higit sa kalahating oras bago ang operasyon. At kahit na bumalik siya sa lounge, hindi pa rin niya talagang nararamdaman na pagod siya. Gaya ng iyong maiisip, gaano katagal ang kanyang bakas ng tunay na enerhiya. Bagaman ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan ay orihinal na medyo malalim sa kanyang mga kasanayan, ngunit pagkatapos ng isang matinding suntok sa kanya kanina, nagkaroon siya ng ilang panloob na pinsala sa kanyang katawan pagkatapos ng lahat, ganap na imposible para dito na tumagal ng masyadong mahaba. Sa makatuwid, sa unang sandali na muling hinarang ang pangalawang suntok, binago ni Brian Ye ang kanyang paunang desisyon na lutisin ang kalaban ng mabilis, binago ang kanyang diskarte, at nagpa siya na ihambing ang pagkonsumo sa lalaking ito sa pamamagitan ng pasensya at isang matagalang labanan. Isang suntok, dalawang suntok. Matapos gawin ang desisyon, nagsimulang umatake si Brian Ye gamit ang mga suntok. Ang lahat ng suntok ay hinarang at napilitan siyang baguhin ang direksyon. Hindi nag-alala si Brian Ye, ngunit patuloy lamang na binabago ang mga anggulo at umaatake. Bagaman ang pangkalahatang diskarte ni Brian Ye ay upang mapanatili ang isang ritmo upang atakehin ang lalaking nakaitim, at upang labanan ang digmaan ng attrition sa lalaking nakaitim, hindi bulag na kinonsumo ni Brian Ye ang lalaking nakaitim. Ang kanyang mga mata ay patuloy na pinagmamasdan ng lalaking nakaitim. Ginamit niya ang kanyang espada, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang teknik ng espada, at nagsikap na ayusin ang anggulo ng pag-atake, upang makamit ang epekto na dapat siyang iligtas. Kahit na ang lakas at bilis ng mga suntok ay patuloy na inaayos. Ang labanang ito sa lalaking nakaitim ay ang kanyang unang labanan matapos malusutan at pumasok sa ikalawang yugto. Bago ang araw na ito, gaano man niya sanayin ang kanyang sarili, sumusubok lamang siya. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay ganap na naiiba sa aktwal na labanan. At kahit na siya ay kasalukuyang nasa opens iba, ang bawat hiwa ng lalaking nakaitim ay napakatalas din, hindi lamang basta-basta tinatakpan ang kanyang kamao, ngunit itinatago ang nakamamatay na intensyon habang tinatakpan, hanggat si Brian Ye ang isang kawalang ingat ay maaaring masugitan ng talam ng lalaking nakaitim. Sa gayong mga labanan, mapapahusay ni Brian ang kanyang mga kasanayan sa boxing, madaragdagan ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga armas, at mapapabuti ang kanyang kasanayan sa pagkontrol sa kapangyarihan ng tunay na chi sa katawan, at dahan-daang matutunan ang mga kasanayang sinanay sa karaniwang pagsasanay. Isama at ilapat sa labanan ng paunti-unti.
Ibig sabihin lang nito, habang dumarami ang karanasan niya sa panganib at pakikipaglaban sa malalakas na kalaban ay mabilis din siyang magle-level up sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin natutuklasan ni Brian Ye sa kanyang sarili na ang susi ng tagumpay pala para marating niya ang level 4 o mas higit pa ng kapangyarihan ng Longevity Arts Formula ay ang tuloy-tuloy na karanasan sa pakikipaglaban sa maraming mapanganib at malalakas na kalaban. Ang tuso at walang hiyang batang ito, nilalayon niyang ubusin ang kanyang pisikal na lakas sa pamamagitan ng pagkonsumo sa lahat ng oras. Kasuklam-suklam na walang hiyang lalaki, hindi kita hiyo pagbibigyan. Matapos ang 12-dosenang magkakasunod na suntok, napagtanto din ng lalaking nakaitim ang mga intensyon ni Brian Ye. Hindi niya inaasahan na si Brian Ye, isang kagalang-galang na dalubhasa sa likas na katangian, ay magiging napakatakot at walang hiyang pipiliin ang ganitong estilo ng paglalaro. Isang ekspresyon ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit ang galit ay naging galit. Para sa pagpili ni Brian Ye, wala siyang pagpipilian kundi ang champagne sa kanyang puso. Dapat humanap ng paraan para magbago. Muling nakaramdam ng matinding krisis ang lalaking nakaitim, at mabilis na tumakbo ang kanyang utak, patuloy na iniisip ang solusyon. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng paraan upang baguhin ang sitwasyong ito. Kung patuloy siyang lalaban tulad nito, tiyak na mahihila siya ni Brian Ye. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang lakas ni Brian Ye, ngunit sa kanyang likas na lakas, natatakot ako na tiyak na hindi siya masyadong mahina, at siya mismo ay kasalukuyang nasugatan, imposibleng labanan si Brian Ye. Matapos maramdaman ang krisis, sinimulan ng lalaking nakaitim na subukang sumulong, at sinimulan subukang kontrahin si Brian Ye. Kailangan kong sabihin na ang swordsmanship ng lalaking nakaitim ay talagang napakalakas. Kung pinili ng lalaking nakaitim ang ganitong paraan sa simula, talagang mahihirapan si Brian Ye na harapin. Gayunpaman, nadama niyang huli na para sa mga intensyon ni Brian Ye. Habang mas nagiging pamilyar si Brian Ye sa kanyang teknik ng espada at mas naging dalubhasa sa kanyang sariling teknik ng boxing, hindi siya bibigyan ni Brian Ye ng pagkakataong makawala at lumaban. Ang apelyido ay Ye, lalaban ako sa iyo. Nang makita na ang kamao ni Brian Ye ay lalong naging apurahan, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang mabaigaw na makasabay, at ang mga pinsala sa kanyang katawan ay nagsimulang unti-unting mapuko. Kung magpapatuloy ito, hindi ito aabot ng higit sa 10 minuto. Hindi hihigit sa 100 galaw, maaari siyang hilahin hanggang kamatayan ni Brian Ye ng direkta, ang mga mata ng lalaking nakaitim ay pula, at ang aura ng kanyang buong katawan ay biglang tumaas sa sukdulan, ang malamig na liwanag ng punyal ay lalong naging nakakatakot, at ang bilis ay naging mas mabilis. Nagpasya siyang labanan si Brian Ye ng direkta. Sa halip na hilahin ni Brian Ye at hilahin hanggang kamatayan, mas mabuting ipaglaban ang kanyang buhay. Kahit na hindi mapatay si Brian Ye, kailangang magbayad si Brian Ye at patayin siya sa kalahati ng kanyang buhay. Grabe, ang galing ng taong to. Dahil sa matinding puwersa ng espada ng lalaking nakaitim, nakaramdam si Brian Ye ng pagkamangha. Kung sa umpisa pa lang ay nakipaglaban na sa kanya ang lalaking nakaitim gamit ang ganitong kalakas na atake, baka talagang mahirapan siyang harapin ito. Kahit na ngayon, na pamilyar na siya sa swordsmanship ng lalaking nakaitim, hindi pa rin nangangaha si Brian Ye na magpakampante. Pagkatapos ng mahabang laban, kahit na hindi pa niya talaga nararamdaman ang lalaking nakaitim. Ang lakas ng punyal sa aking kamay ay hindi pa tinatamaan ng punyal na ito, ngunit mula lamang sa talas ng punyal na ipinakita sa labanan, kapag hinihiwa nito ang hangin, gumagawa ito ng tunog na tila kayang hatiin ng direkta ang espasyo. May isip din niya kung ano ang magiging resulta kung tatamaan siya ng punyal na ito. Ang ganitong pag-atake ng lalaking nakaitim ay malinaw na ang huling labanan sa pagitan ng mga nakulong na hayop. Ito ang pinakamahalagang panahon at dapat itong tiisin. Hanggat matagalan ang alon ng mga atake na ito mula sa kabilang partido, ang kabilang partido ay magiging isang manok, ganap na mahina. Lihim na binigyang diin ni Brian Ye sa kanyang puso, at ang kanyang isipan ay lalong naging maingat. Kapag humaharap sa mabagsik na talim ng lalaking nakaitim, hindi siya nagpatuloy sa pag-atake ng atubili, ngunit piniling umiwas pansamantala. Ang lahat ay nakatuon sa pagprotekta sa iyong sarili. Shit! Ang kasuklam-suklam na batang ito ay takot na takot sa kamatayan. Bilang isang likas na master, wala man lang siyang lakas ng loob na atakihin siya kahit isang beses. Nang makita na hindi siya nilalabanan ni Brian Ye, ang kanyang dalawang magkasunod na kontra-atake ay naiwasan ni Brian Ye. Hindi napigilan ng lalaking nakaitim na magpakita ng isang balisa at galit na ekspresyon, at muli niyang pinagalitan si Brian Ye.
Ngunit nagmumura, ang labanan ay kailangan pa ring magpatuloy, kailangan pa rin niyang humanap ng paraan upang harapin si Brian Ye, hindi pa rin siya maaaring umupo lamang at maghintay ng kamatayan. Ito ay na ang lahat ng mga trick na maaari niyang gamitin ay ginamit na, si Brian Ye ay hindi tatanggap ng galaw, o ito ay walang silbi kay Brian Ye, at walang paraan upang lumabas sa lahat para sa isang habang. Ang batang ito, hindi ba siya mean at walang hiya? Bibigyan ko rin siya ng yin. Hindi na ako naniniwala. Iniligtas ko ang buhay ko ngayon, at hindi ko kayang labanan ang batang ito. Bigla, isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakaitim. Nang bumagsak ang isip, ang espada sa kamay ng lalaking nakaitim ay biglang bumagal, at ang hitsura sa kanyang mukha ay biglang naging balisa. Okay. Hindi ba ito gagana sa lalong madaling panahon? Naramdaman ni Brian Ye ang pagbabago ng lalaking nakaitim sa unang pagkakataon. Nang makita ang balisang ekspresyon sa mga mata ng lalaking nakaitim, nagkaroon ng pagsabog ng sorpresa at pinanibik sa kanyang puso. Halos wala sa kanyang sarili, handa na siyang gumawa ng isang galaw at tapusin ang buhay ng lalaking nakaitim, ngunit nang malapit na siyang bumaril, kumalma ang kanyang utak. Maghintay pa tayo ng kaunti at subukan natin siya. Anyway, ang taong ito ngayon ay tiyak na nakatali sa kamatayan, at walang ganap na pangangailangan na tumakbo. Bakit siya mag-alala? Ang pinanibik sa mga mata ni Brian Ye ay unti-unting hamupa, at ang kanyang pag-iisip ay muling naging kalmado. Isang galaw, dalawang galaw. Hanggang sa ikalimang galaw, talagang naramdaman ni Brian Ye ang kapangyarihan ng espada ng lalaking nakaitim, at tila mahina ang kanyang kahalili, at tila hindi na siya makalaban. Ang espiritu ni Brian Ye ay marahas, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata at nagpas siyang bigyan ng itim na damit isang nakamamatay na suntok. Boom! Suntok ni Brian Ye patungo sa lalaking nakaitim na may walang katapusang suntok. Ito na ang oras. At nang sumuntok si Brian Ye sa lalaking nakaitim, tinangay siya ng suntok ni Brian Ye sa ilang magkasunod na dagok kanina, at mas lumala ang mga pinsala sa kanyang katawan. Tila tuluyan na siyang nawala. Ang lalaking nakaitim na lumalaban ay biglang sumabog na may malakas na aura, at ang punyal sa kanyang kamay ay humiwa patungo kay Brian Ye ng napakabilis. Ang batang may apelyidong Ye. Mamatay ka! Sa sandaling iginuhit ang isang kutsilyo, ang mga mata ng lalaking nakaitim ay nagpakita ng isang kasuklam-suklam at nasasabik na hitsura. Naniniwala siya na kahit na si Brian Ye ay immortal sa kutsilyong ito, tiyak na siya ay kalahating buhay. Napakatagal na niyang naghintay, at gumamit pa ng mapait na mga trick, ay patuloy na tinangay ng suntok ni Brian Ye, at malubhang nasugatan, para lamang sa sandaling ito. Para sa trick na ito. Sa trick na ito, halos naubos niya ang huling lakas ng kanyang katawan, naubos ang kataas-taasang pangunawa at kakanyahan ng teknik ng espada na pinaghirapan niyang gawin sa buong buhay niya. Ang ganitong kutsilyo, sa kanyang opinyon, ay tiyak na isang mamamatay tao. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-atake niya ay eksaktong sandali ng pasabugan ni Brian Ye ang kanyang walang pagbalik na suntok, pagkatapos naganap na mailabas ang kamao ni Brian Ye. Sa sandaling ito, kahit na gustong iwasan ni Brian Ye, hindi na ito posible. Ang batang may apelyidong Ye, ayaw mo siyang patayin, gusto ang buhay ko. Ang buhay ko ay para sa iyo, ngunit patay na ako. Gusto ko rin na hilahin ka upang makita si Haring Yama. Ang mukha ng lalaking nakaitim ay walang bahid ng takot at kawalan ng pag-asa kapag humaharap sa kamatayan, ngunit nagpakita ng isang napakasamang hitsura. Sa kanyang mga mata tila nakita na niya ang puso ni Brian Ye na tinusok ng husto sa kanya. Sa sandaling nagpasya siyang labanan si Brian Ye ng desperado, isinantibi na niya ang kanyang buhay at kamatayan. Wala siyang pakialam sa kanyang sariling buhay at kamatayan, dahil alam niyang tiyak na hindi siya makakatakas ngayon. Ang tanging bagay na isinasaalang-alang niya ay kung paano makipaglaban kay Brian Ye. Nagsumikap si Shu, paano kaya magbabayad ng presyo si Brian Ye? Hanggat mapapatay niya si Brian Ye bago siya mamatay, kahit na mapapatay niya si Brian Ye sa pamamagitan ng isang saksak at mapapatay si Brian Ye sa kalahati ng kanyang buhay, masisiyahan siya. At sa sandaling ito, pagkatapos niyang magbayad ng malaking halaga, ang kanyang hiling ay sa wakas ay natutupad na. Sa pakiramdam na ang lakas ng kamao ni Brian Ye ay papalapit ng papalapit, mas at mas tunay, at sa sandaling nararamdaman niya na ang kamatayan ay papalapit ng papalapit, hindi lamang siya nakaramdam ng takot sa kanyang puso, ngunit nakaramdam ng isang uri ng pananibik, isang uri ng panlasa. Ang kagalakang gusto mo. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, ang lahat ng kagalakan at pananibik sa kanyang puso ay nawala. Ang kasuklam-suklam ng ngiti sa kanyang mukha ay ganap ding nagyelo.
Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Ang kanyang punyal ay talagang bumagsak kay Brian Ye ng mahigpit, ngunit hindi nito tinusok ang puso ni Brian Ye tulad ng kanyang naisip, ngunit sa halip ay tinusok ang kamao ni Brian Ye. Sa pinakamahalagang sandali, isa sa mga kamao ni Brian Ye under direktang nakatagpo ng kanyang matalim na punyal. At ang kanyang matalim at walang kapares na punyal, ang naubos sa kanyang huling lakas, ay hindi man lang tinusok ang kamao ni Brian Ye. Tinusok ng kanyang talim ang kamao ni Brian Ye, na para bang tinusok nito ang isang napakatigas na bato, tinusok lamang ang balat ni Brian Ye at ilang kalamnan ng balat. Paano ito posible? Paano niya mahahawakan ang kutsilyo gamit ang kanyang kamao? Paano kaya kitigas ang kanyang mga buto? Ito ba ang lakas ng innate realm? Hindi mabilang na mga pagdududa ang sumagi sa isip ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, para sa lahat ng mga tanong na ito, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makahanap ng mga sagot sa kanyang buhay. Sa sandaling tinusok ng kanyang punyal ang kamao ni Brian Ye, ang suntok ni Brian Ye ay tumama rin sa kanyang dibdib ng husto, na nagpatumba sa kanyang figure ng husto. Hawak ng kamao ni Brian Ye ang kanyang matalim at walang kapares na punyal, at humawak siya ng suntok sa lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi kayang hawakan ng kanyang katawan ang suntok ni Brian Ye. Sa sandaling bumagsak ang figure sa lupa, naputol din ang sigla ng lalaking nakaitim. Hanggang sa sandali bago siya mamatay, nanlaki pa rin ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sa isang hindi kapani-paniwalang pagtingin, hindi niya maintindihan kung bakit hindi kayang tusukin ng kanyang matalim na punyal ang kamao ni Brian Ye. Wow! Nang makita ni Brian Ye ang figure ng lalaking nakaitim na lumilipad at bumagsak sa lupa ng husto, hindi niya napigil ang huminga ng malalim, na para bang nagbawas siya ng mabigat na pasanin. Sa sandaling bawiin niya ang kanyang kamao, tiningnan ni Brian Ye ang kanyang tumutulong kamao, at hindi niya napigil ang magpakita ng isang nagtatagal na tingin sa kanyang mga mata. Nagawang pasabugin ng lalaking nakaitim ang gayong makapangyarihang suntok sa huling sandali, at ang lalaking nakaitim ay may gayong matinding determinasyon at kalooban na saksakin siya sa lahat ng paraan, na hindi niya inaasahan. Naging maingat siya, ngunit sinundan pa rin niya ang paraan ng lalaking nakaitim. Sa sandaling sumaksak ang lalaking nakaitim, talagang wala siyang pagpipilian. Tulad ng kinakalkula ng lalaking nakaitim, nagawa na ang kanyang mga suntok, at walang oras upang gumawa ng anumang pagbabago. Sa huling sandali, itinaas niya ang isa pang kamao upang harangan ang kutsilyo. Hindi napigilan ni Brian Ye. Ito ang tanging paraan na naisip niya sa ilalim ng pinakadelikadong sitwasyon. Sa kabutihang palad, naharangan talaga ng kanyang kamao ang kutsilyo. Bukod dito, ang resulta ng pagharang sa kutsilyo ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Nang itaas niya ang kanyang kamao, handa na ang kanyang puso na tuluyang tusukin, at handa siyang saktan ang kanyang mga kalamnan at buto, ngunit sa huli ang kutsilyo ay lamang nito tinusok ang kanyang balat at laman, bahagyang nasira lamang ang kanyang phalanx, at hindi siya malubhang nasugatan. Sa mga kasanayan sa medisina ni Brian Ye, natural na madali ang pagharap sa ganitong uri ng trauma sa balat sa kamao. Bagaman walang mga medikal na kasangkapan sa madaliang panahon, sinakal lamang niya ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga pulso upang maiwasan ang paglabas ng dugo. Ngunit napakasimple pa rin para kay Brian Ye. Matapos harapin lamang ang pinsala sa kanyang kamay, ibinalik ni Brian Ye ang kanyang mga mata sa lalaking nakaitim. Matapos kumpirmahin na ang lalaking nakaitim ay masyadong patay upang mamatay, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Sa lakas ng lalaking nakaitim, kasama ang kanyang mabagsik na swordsmanship, sa sitwasyon kanina, halos nagawa siyang tumaob sa kanal. Kung hindi siya tuluyang napatay ngayon at pinabalik siya ng ligtas, tiyak na walang pagkakaiba sa pagbabalik sa bundok ng isang tigre. Mayroong isang kakilakilabot na tao na nagtatago ng lihim anumang oras at gustong patayin siya at kunin ang kanyang buhay. Nakakatakot si Brian Ye sa pag-iisip tungkol dito. Kahit na siya ngayon ang pangalawang baitang ng Longevity Secret Art, ang kanyang lakas ay hindi na maihahambing, at masasabi pa na ganap niyang nalampasan ang lalaking nakaitim, natatakot ako na kailangan din niyang matakot. Humph, panatilihin mo lang ang buong katawan na patay at maswerte ka. Ngumuso ng malamig si Brian Ye sa kanyang puso. Bagaman kinamumuhian niya ang lalaking nakaitim na ito na paulit-ulit na gustong patayin ang kanyang buhay sa kanyang puso, hindi naman ito isang pervert pagkatapos ng lahat. Walang perverted mentality, at hindi niya hinati o hinati ang katawan ng lalaking nakaitim. Mga gawa ng pag-abuso sa bangkay.
Kahit na ang pinakamakasalanang tao, papayagan lamang ni Brian Ye ang kabilang partido na tumanggap ng matinding parusa habang siya ay buhay pa, at pagkatapos ng kamatayan, susundin niya ang prinsipyo ng namatay muna, at hindi kailanman gagawin ang mga abnormal na bagay na iyon. Anong nangyari? Bakit hindi pa bumabalik si Uncle Wang? Sa villa ni Christian Gao, nakaupo si Christian Gao sa sala, nakatingin sa oras sa dingding, na may halong pagkabalisa at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Tinawagan niya si Dr. Allison Zhao kanina. Nakauwi na si Dr. Allison Zhao kalahating oras na ang nakalipas. Sa oras na ito, dapat ay mas maaga nang nakauwi si Brian Ye. Mas malapit ang tinitirhan ni Brian Ye kaysa kay Dr. Allison Zhao. Ilan? Higit sa kalahating oras ay dapat sapat na para patayin ni Uncle Wang si Brian Ye. Sa normal na mga pangyayari, dapat nakabalik na si Uncle Wang ngayon. Hindi ba umuwi ng direkta ang taong may apelyidong Ye? Hindi tama. Kung huhusgahan mula sa impormasyong natanggap lamang, si Brian Ye ay nagmamaneho talaga ng kotse sa direksyon pauwi. May nangyari ba? Biglang sumagi sa isip ni Christian Gao. Ngunit sa isang sandali lamang, inihagis niya ang ideyang ito sa kanyang isipan. Nararamdaman niya mismo kung paano siya nagkaroon ng gayong walang katotohanang ideya. Anong biro? Sa lakas ni Uncle Wang, paano magkakaroon ng anumang aksidente? Bukod dito, kahit na mayroong anumang aksidente, tiyak na makakabalik si Uncle Wang. Sa lakas ni Uncle Wang, kahit na ang mga nangungunang master ng Yanjing City ay hindi makakapigil kay Uncle Wang. Maghintay lang. Baka bumalik na si Uncle Wang. Lihim na sinabi ni Christian Gao sa kanyang puso, upang pakalmayan ang kanyang kalooban, lumingon siya at naglakad papunta sa kabinet ng alak, binuksan ang isang koleksyon ng red wine, ibinuhos ang kanyang sarili ng isang baso, umaasa na gawing melo ang kanyang sarili sa alak. Ilipat ang iyong atensyon. Mabilis na natapos ang isang baso ng alak. Natapos ang 2 baso ng alak. Sa isang iglap, mahigit kalahating oras ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Uncle Wang. Tumawag ka at tingnan mo. Matapos uminom ng 3 magkasunod na inumin, halos 45 minuto mamaya, sa wakas ay nawala si Christian Gao. Direkta niyang kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan ang naka-encrypt na satellite phone sa pagitan niya at ni Uncle Wang. Paumanhin, ang teleponong tinawagan mo ay nakapatay. Isang malamig na boses ang nagmula sa mikropono. Naka-shutdown. Paano kaya mag-shutdown si Uncle Wang? Isang marangal na ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Christian Gao, at muling sumiklab ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Bagaman hindi siya at si Uncle Wang sumang-ayon na huwag magawang mag-shutdown o anuman, ngunit sa loob ng maraming taon, halos palagi niyang ginagawa ang tawag na ito. Kahit na sa hating gabi, makakonekta siya. Hindi pa niya ito nakatagpo. Nang mag-shutdown si Uncle Wang. Marahil, si Uncle Wang ay upang maiwasan ang mga aksidente sa kanyang mga aksyon, kaya pansamantalan niyang pinatay ang telepono. Oo, dapat ganito. Sinabi ni Uncle Wang na bagaman ang batang may apelyidong Ye ay may 2 antas, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa kanya. Noong nakaraang beses ay isang purong aksidente lamang. Sa pagkakataong ito ay may kumpiyansa siyang gumawa ng isa pang galaw, at tiyak na nahuli niya ito. Sa pagkuha ng 10,000 hakbang pabalik, kahit na may mangyaring hindi inaasahan sa misyon, imposibleng gumawa ng kahit ano kay Uncle Wang kasama ang batang may apelyidong Ye. Inaliw ni Christian Gao ang kanyang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, lumilipas ang oras ng paunti-unti, hindi pa rin bumabalik si Uncle Wang, at wala pa ring galaw sa kanyang mobile phone. Hindi pa rin tumatawag sa telepono ni Uncle Wang. Ang ginhawa sa puso ni Christian Gao ay sa wakas ay kumpleto. Nawala ang lupa. Halos alas 11 na, bakit wala pang balita? Nang tumuturo ang orasan sa alas 11, hindi na tuluyang makaupo si Christian Gao. Kinuha niya ang remote control sa kanyang kamay at binuksan ang news channel ng Yanjing TV station, na napapanahon at mabilis sa mga tuntunin ng lokal na balita at impormasyon. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang mobile phone at idinial ang isang tawag, tulungan mo akong suriin ang sitwasyon ng apelyidong Ye. Gayon din, tingnan natin kung may anumang espesyal na nangyayari malapit sa Bawayuan. 7. Ang galing ng kutsilyo. Bihua Garden, bahay ni Brian Ye. Tiningnan ni Brian Ye ang punyal ng lalaking nakaitim sa kanyang kamay, na may halong sinserong pagkamangha sa kanyang mga mata. Sa pagharap sa katawan ng lalaking nakaitim, hindi ginalaw ni Brian Ye ang anumang bagay sa lalaking nakaitim, ngunit ibinalik ang punyal. Bago sa mga kamay ng lalaking nakaitim, naramdaman na niya na ang punyal na ito ay napakahirap, at ang talas ay napakatakot.
Ngayon ay hawak niya ito sa kanyang kamay at pagkatapos ng maingat na inspeksyon, mayroon siyang mas malalim na pag-unawa sa talas ng punyal na ito. Sa pakiramdam lamang ng talas ng talim, tila nararamdaman ang lamig ng kagubatan. Pagkatapos magmasid ng ilang sandali, bumagsak ang paningin ni Brian Ye sa isang kahoy na mesa sa tabi niya, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang punyal sa kanyang kamay ay lumubog patungo sa kahoy na mesa. Ha! Ang punyal ay direktang tumagos sa solid wood table ng walang hadlang, at isang maliit na bahagi lamang ng buong punyal ang nakalantad sa labas. Hay! Kahit na alam niya na ang punyal na ito ay napakatalas, hindi napigilan ni Brian Ye na huminga ng malamig sa sandaling tumingin sa punyal na tumagos sa kahoy na mesa tulad ng tofu. Ang talas ng punyal na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang naisip. Ito ay tiyak na isang military dagger, at hindi ko alam kung paano nakuha ito ng lalaking ito. Sa sandaling ito, ganap na nakatitiyak si Brian Ye na ang punyal na ito ay tiyak na hindi ang uri ng punyal na maaaring ikalat sa labas, at ang mga materyales dito ay tiyak na hindi ordinaryong bakal. Ang isang punyal na gawa sa ordinaryong bakal at iba pa, kahit na ito ay matalim, ay tiyak na hindi gaanong katalas. Alam mo, bagaman ang kanyang mesa ay hindi isang espesyal na matigas na kahoy tulad ng mahogany, ang materyal ay napakatigas din. Hindi madali para sa isang pangkalahatang kutsilyo sa kusina na hiwain dito. Nang ipinasok ang punyal, hindi nito ginamit ang tunay na enerhiya, at kahit na ang kapangyarihan ay hindi masyadong malaki, at halos tinusok nito ang buong kapital ng punyal. Hinarang ko ba ang hiwa na ito kanina? Dahil nabigla sa talas ng punyal, hindi napigilan ni Brian Ye na walang malay na iangat ang kamay na nagdala lamang sa lalaking nakaitim. Ang kamay na ito ay ginamo at binalutan na ngayon, at wala nang gaanong sakit, ngunit ang mga mata ni Brian Ye ay tumingin sa punyal na nakadikit sa mesa, ngunit naramdaman niya na para bang bigla siyang nasaktan. Isang tingin ng takot ang sumilay sa silid. Gaano kaitikot ang lethality ng gayong matalim na punyal sa ilalim ng suntok ng buong lakas ng itim na tao kanina. Hindi siya matusok, tunay na isang pagpapala sa swerte. Pagkatapos mabigla, hindi napigilan ng mga mata ni Brian Ye ngunit sumilay ang isang tingin ng pagdududa. Paano niya napigilan ang suntok mula sa lalaking nakaitim kanina? Sa gayong malakas na kapangyarihan ng pag-atake, ang kanyang mga buto ay talagang maaaring harangan. Posible kayang ang pangalawang antas ng tunay na enerhiya ng longevity secret art ay talagang napakalakas. Ito lamang ang pagdududa, nakatakda na walang paraan upang makakuha ng isang tiyak na sagot, at hindi niya magagamit ang punyal na iyon upang saksakin ang kanyang sarili upang subukan kung ang tunay na enerhiya ng longevity formula ay napakalakas. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sa huli ay maaari lamang hulaan ni Brian Ye kung ito ba ang pag-atake ng lalaking nakaitim kanina. Dahil pagod na siya, hindi sapat ang kanyang lakas at binigyan siya ng pagkakataong harangan ito. Hindi niya alam na ang kanyang hula ay bahagi lamang ng dahilan. Ang kapangyarihan ng lalaking nakaitim noong panahong iyon ay hindi nga kasing lakas ng pick, ngunit ang kapangyarihan ng suntok noong panahong iyon ay ang buong suntok nito, na talagang napakalakas. Ang dahilan kung bakit niya ito naharangan ay hindi lamang dahil ang longevity formula ay talagang napakalakas at nakatulong sa kanyang mawala ang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit ang mas mahalaga ay nang malimpasan niya ang pangalawang layer ng longevity formula, perpekto niyang naranasan ang paglilinis ng utak at kalamnan para sa kapakanan ng. Sa huling labanan sa lalaking nakaitim, ginabayan ng lalaking nakaitim ang longevity formula Zinki sa kanyang katawan gamit ang tunay na enerhiya, at pinakintab ang kanyang mga kalamnan at buto ng perpekto. Ang kanyang mga kalamnan at buto ay malayo sa ordinaryo. Bagaman hindi maihahambing sa bakal at bakal na mga buto, hindi bababa sa maaari itong ituring bilang litid ng baka at buto ng jade. Mag-aral tayo ng husto. Ang lalaking nakaitim na lumitaw mula sa isang random na Blue Dragon Guild ay napakalakas na halos patayin na siya. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa paghihiganti para sa matanda, kahit na gusto lang niyang mabuhay ng maayos. Kailangan mong pagbutihin ang iyong sariling lakas. Pagkatapos ng mahabang panahon, inilayo ni Brian Ye ang kanyang punyal, ibinaling ang kanyang ulo at naglakad patungo sa silid, at nagsimulang magsanay. Pagkatapos maranasan ang labanang ito ngayong gabi, ang kanyang puso ay lalong naging kamalayan sa kahalagahan ng pagpapabuti ng lakas, at siya ay lalong sabik na mapabuti ang lakas. Anong sabi mo? Nang marinig ang mga salita sa mikropono, bahagyang nanginig ang boses ni Christian Gao. Young Master Gao, dapat nakauwi na ang batang may apelyidong Ye, at nakabukas ang ilaw ng kanyang bahay. Hindi napansin ni Altheo Lee ang abnormalidad sa boses ni Christian Gao, medyo kakaiba lamang siya sa tono ni Christian Gao, ngunit seryoso pa rin niyang muling iniulat ang sitwasyon ni Brian Ye na kanina lamang niya tinanong.
Gao Xiao, handa ka na bang gumawa ng isang bagay sa apelyidong Ye? Pagkatapos magsalita, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mr. Lin. Mula nang malaman niya noong nakaraang beses mula sa mga tawag ng kanyang mga nasasakupan na si Brian Ye ay nagsasanay, at lumabas na isang master na kayang labanan ang mahiwagang itim na tao sa ilalim ni Gao Xiao, hindi na siya muling nakatulog. Kapag nakakakuha ako ng magandang pagtulog sa gabi, palagi kong nararamdaman ang pagkabalisa sa aking puso. Nag-aalala ako araw-araw, sa takot na lalapit si Brian Ye sa pinto at talagang hindi niya ito kayang harapin. Kalaunan, nang malaman niya mula sa doktor na ang kanyang mga nasasakupan na maaaring talunin Yu, pagkatapos gumastos ng daan-daang libong mamahaling bayad sa paggamot, hindi na nila siya matatalo tulad ng dati, halos hindi siya samuka ng isang kagat ng dugo. Ang mga nasasakupang ito na kayang lumaban ay ang lahat ng kanyang kayamanan. Bakit nakakagala si Altheo Lin sa Yanjing? Maliban dahil mayroon talaga siyang kaunting trick, bukod sa kanyang background, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong ito. Kahit na sabihin ng malinaw, ang mga nasasakupan lamang na ito ang tunay na kayamanan ni Mr. Lin. Ngayon ay ganap na inalis ni Brian Ye ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Paano siya hindi susuka ng dugo? Ngunit bago siya magkaroon ng oras upang maghanap ng pagkakataong magreklamo kay Christian Gao, at hilingin kay Christian Gao na tumayo para sa kanya, dumalaw ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Sa sandaling iyon, natural na hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang mga ideya, ngunit hindi niya inaasahan ang mga multo mula sa Wellington Hospital. Pagkatapos dumating ang mga eksperto, si Brian Ye, isang internist na sa orihinal ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata, ay paulit-ulit na nasa limelight. Sa huli, siya ay naging Dr. Y at naging isang sikat na figure kahit na nang dumating siya. Si Altheo Lin, hindi na niya basta-basta pinupukaw iyon. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, mas natakot pa siyang hayaan si Christian J. Gao na bumaril. Ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos malantad ang pagkakakilanlan ni Brian Ye na Dr. Y, hindi siya nagsalita, si Christian Gao mismo ang nagsalita. Sa mga araw na ito, ang kanilang Asher Dragon Association ay namamahala sa pagsubaybay kay Brian Ye at Dr. Allison Zhao. Natural na alam ni Altheo Lin kung bakit pinasunod sa kanya ni Gao Xiao ang 2 taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi isang lihim na gusto ni Christian Gao si Dr. Allison Zhao. Sa makatuwid, hinihintay niya si Christian Gao na kumilos kay Brian Ye sa panahong ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa kapwa Brian Ye, maaari siyang makatulog ng maayos. Hindi narinig ni Christian Gao ang mga salita sa likod ni Mr. Lin, lalo na ang mga iniisip sa puso ni Altheo Lin. Nang marinig niya ang unang pangungusap sa harap ni Mr. Lin, sumabog ang kanyang isipan. Umuwi si Brian Ye. Nakabalik ng ligtas sa bahay. Nasaan si Uncle Wang? Pupuntahan ni Uncle Wang para patayin si Brian Ye. Ngayon ay nakabalik ng ligtas si Brian Ye, ngunit walang balita kay Uncle Wang. Hindi man lang siya makalusot sa kanyang mobile phone. Anong ibig sabihin nito? Hindi nang ahas mag-isip si Christian Gao. Mataas o bata? Nang makita ang kabilang dulo ng telepono, hindi napigilan ni Mr. Altheo Lin na mag-freeze ng mahabang panahon nang hindi tumutugon. Well, good. Nakikita ko. Sa wakas ay nakabawi si CJ Christian Gao, huminga ng malalim, biglang pinigilan ang panginginig sa kanyang puso, pinilit na kumalma, may nangyari bang hindi pangkaraniwan sa panahong ito sa paligid ng bawayuan? Abnormal na sitwasyon. Parang hindi. Isang kislap ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Altheo Lin. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang tinatanong ni Christian Gao tungkol sa abnormal na sitwasyon sa malapit. Sa simula, hiniling sa kanya na imbestigahan ang abnormal na sitwasyon sa malapit. Ito ba ay upang maghanda para dito? Oo, dapat ganito. Ngayon ang batang may apelyidong Ye ay hindi na ang pangkalahatang manggagamot noong nakaraan, ngunit nagbago na sa isang sikat na figure. Baka kumuha siya ng ilang bodyguard at iba pa. Gusto niyang gumawa ng isang bagay. Kung gagawin mo, dapat kang maging maingat at maingat. Sa pag-iisip nito, nagmadaling sinabi ni Altheo Lin, Gao Xiao, huwag kang mag-alala, nasuri na ng nakababatang kapatid sa ibaba namin, walang kakaiba sa paligid, ang batang may apelyidong Ye ay dapat nag-iisa pa rin, at ang kanyang address ay pinananatiling lihim. Ito ay napakagaling, at wala akong nakitang anumang reporter na sumunod sa akin sa paligid. Sige, ganon na lang. Ang gusto sanang marinig ni Christian Gao ay hindi ang impormasyong ito. Ang gusto niyang tanungin ay tungkol sa sitwasyon ni Uncle Wang, ngunit ayaw niyang sabihin kay Altheo Lin ng direkta ang tungkol sa mga salitang ito. Para sa kanya, si Uncle Wang ay wala sa kanyang kontrol.
Ang tanging paraan ni Altheo, ngunit ito ang pinakadirekta at pinakanakakatakot na paraan. Sa kasalukuyang mga pangyayari, ayaw niyang malaman ni Ralph Lin na kumilos si Uncle Wang at maaaring may mangyari. Pagkatapos harapin ang isang pangungusap ng Mad-Alien, ibinaba ni Christian Gao ang telepono ni Ralph Lin na nabalisa. Nabigo ang misyon ni Uncle Wang. Paano kaya nangyari iyon? Hindi ba may kumpiyansa nang sinabi si Uncle Wang na ang lakas ng apelyidong Ye ay hindi lamang kasing galing niya? Posible kayang lihim na pinoprotektahan ni Altheo Long si Brian Ye, at inatake si Wang Shu ng dalawa sa kanila. Ngunit kahit na gayon, dapat makatakas si Uncle Wang at makabalik. Pagkatapos ibaba ang telepono, pinag-isipan ito ni Christian Gao sandali, pagkatapos ay sinubukang i-dial muli ang telepono ni Wang, ngunit ang malamig na boses ay nagmula pa rin sa mikropono. Anong nangyari? Ano ang nangyayari kay Uncle Wang ngayon? Mahinang ibinaba ang telepono sa kanyang kamay, isang matinding pagkabalisa ang sumiklab sa puso ni Christian Gao. Mahal na mga kaibigan ng madla, magandang gabi, ngayon na ang oras ng balita. Una sa lahat, tingnan natin ang pinakabagong balita. Isang oras na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan sa seksyon ng aming hilagang suburbs malapit sa Jinhua Road. Mayroong isang lalaking nakaitim. Hindi sumunod ang mga pedestrian sa mga panuntunan sa trapiko at lumitaw ng direkta sa intersection, pinilit na sumugod palabas ng intersection sa isang pulang ilaw, at direktang tinamaan ng isang high-speed na sasakyan at lumipad sa gilid ng kalsada. Namatay na ang tao at ang sanhi ng aksidente ay iniimbestigahan pa. Nang labis na nabalisa ang puso ni Christian Gao, isang malinaw na boses ang biglang nagmula sa TV sa harap. Aksidente sa kotse. Hilagang suburbs. Nang marinig ang tunog na nagmumula sa TV, biglang kumitid ang mga mata ni Christian Gao, biglang tumaas ang kanyang paningin, at tumingin siya sa screen ng TV. Snap! Sa sandaling nakita niyang malinaw ang larawan sa screen ng TV, nahulog sa lupa ang mobile phone sa kamay ni Christian Gao nang hindi na magawang hawakan pa ito. Sa screen ng TV, isang payat na lalaking nakaitim ang bumagsak sa lupa na natatakpan ng dugo. Sino si Uncle Wang na pinag-aalala niya? Hindi, dapat akong nagkakamali, hindi ito maaaring si Uncle Wang, talagang imposible para kay Uncle Wang na magkaroon ng aksidente. Biglang umiling si Christian Gao, pagkatapos ay kinagat ang kanyang dila. Nang maramdaman niya ang pamamanhid mula sa dulo ng kanyang dila, muli niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang screen ng TV. Gayunpaman, naging mas malinaw ang larawan sa screen ng TV. Bagaman ang lalaking nakaitim ay natatakpan ng dugo at hindi makita ang mga tiyak na tampok, anuman ang kanyang suot na damit, at ang balangkas ng kanyang ulo, malinaw nilang sinasabi sa kanya na ang lalaking nakaitim ay si Uncle Wang. Siya ay palaging ang pinakapinagkakatiwalaan, pinakamatindi, at ang pinakamakapangyarihang trump card. Patay na talaga si Uncle Wang. Ganap na kinukumpirma ang larawan, naramdaman lamang ni Christian Gao ang isang ball sa kanyang isipan, at sumabog siya at naging blanko. Isang gwapong mukha ang namutla sa isang sandali, ang kanyang mga labi ay naging asul, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumuyam. Kamao. Hindi isang taong pinahahalagahan ang pag-ibig at hustisya si Christian Gao. Maaari pang ang direktang sabihin na isang taong mababa ang loob. Sa kanyang mga mata, karamihan sa mga oras ang mga tao ay nahahati lamang sa dalawang uri, ang isa ay kapakipakinabang at ang isa ay hindi kapakipakinabang. Sa kanyang mga mata, ang lahat ay maaaring sukatin ng mga benepisyo. Hindi nabanggitin pa ang mga ordinaryong nasasakupan at kaibigan, kahit na ang kanyang mga magulang, wala siyang gaanong pagmamahal. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niyang bumagsak si Uncle Wang, naramdaman niya na parabang sinaksak siya sa kanyang puso at nakaramdam ng matinding sakit. Ito ay hindi lamang dahil si Uncle Wang ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card. Kung wala si Uncle Wang, nawala sa kanya ang pinakatalas na sibat at ang pinakamakapangyarihang puwersa. Higit pa dahil sa kanyang puso, ang posisyon ni Uncle Wang ay pambihira. Bagaman nagkita sila ni Uncle Wang nang hindi sinasadya at nailigtas niya ang buhay ni Uncle Wang, palagi siyang itinuring ni Uncle Wang bilang kanyang nasasakupan, ngunit sa kanyang puso, mas mahalaga si Uncle Wang kaysa sa kanyang ama. Siya ang pinakamalapit na tao sa mundong ito. Ipinanganak siya sa pamilya Gao, at nagsimula siyang makipaglaban sa mga tao sa pamilya mula nang siya ay bata pa, at naramdaman niya ang malamig na kapaligiran. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng malamig na ugali noong siya ay napakabata pa, at hindi siya kailanman naniniwala ng madali. Sino? Nararamdaman din niya na ang iba ay hindi mapagkakatiwalaan, at ang tunay na mapagkakatiwalaan ay ang kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon lamang isang pagbubukod, at iyon ay si Uncle Wang.
Sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman binaygo ni Uncle Wang ang kanyang tiwala, hindi siya kailanman binaygo. Ano man ang gustong gawin ni Christian Gao, tutulungan siya ni Uncle Wang na gawin ito. Bagaman palagi siyang itinuturing ni Uncle Wang bilang isang nasasakupan, ngunit mas madalas. Ngunit siya ay tulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, nagmamahal sa kanya, hanggat gusto siya ni Christian Gao, tutulungan niya siyang kunin ito, hanggat gusto ni Christian Gao na gawin, kahit na gusto niyang gawin ito, kahit na gusto niyang gawin ito. Gagawin niya ito para sa kanya. Uncle Wang, ipaghihiganti kita. Sigurado. Pagkatapos ng mahabang panahon, nang tuluyan nang nawala ang larawan sa screen ng TV, nakabawi si Christian Gao, 2 linya ng luha ang bumuhos sa kanyang mga mata, isang pares ng mga mata ang naging napakapula, at isang pares ng mga kamao ang kumuyam. Brian Ye, tiyak na dudurugin ko ang iyong bangkay. Nagngit-ngit ng mga ngipin si Christian Gao, puno ng galit ang kanyang mukha. Bagaman hindi niya alam kung paano lumitaw si Uncle Wang sa kalsada o naging isang aksidente sa kotse, alam niya na tiyak na hindi ito ang sinabi ng balita. Sumugod si Uncle Wang sa kalsada at tinamaan ng kotse. Kahit na siya ay nasugatan at tumakas, ganap na imposible. Dapat na multo ni Brian Ye, kahit na ito ay may kaugnayan kay Brian Ye. Naramdaman pa niya na malamang na sinadya ito ni Brian Ye. Dahil sinubukan ni Christian Gao na patayin si Brian Ye ng higit sa isang beses sa isang aksidente sa kotse, ipinapakita ngayon ni Brian Ye sa kanya at gumaganti para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Gusto niyang gumamit ng aksidente sa kotse para patayin si Brian Ye, ngunit ngayon ay gumagamit siya ng aksidente sa kotse para tapusin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang taong mula sa Blue Dragon Club noong nakaraang beses ay kapareho ni Uncle Wang ngayong gabi. Malayong Europa. Sa isang makaluma na lumang kastilyo. Isang Oxford graduate. Pupunta sa Africa pagkatapos ng graduation. Sa silid-aralan na maihahambing sa isang ordinaryong maliit na aklatan, ang makaluma at lumang isa ay mukhang isang bookcase mula sa ilang siglo na ang nakalipas. Bago ang isang bookcase, isang napakagwapong binata ang nakaupo sa upuang iyon na tiyak na hindi komportable at tumingin pababa. Sa impormasyong nasa kamay, isang mapaglarong tingin ang itinaas sa sulok ng kanyang bibig. Oo. Hindi mahigpit na sinukli ang buhok, walang kulubot sa tuwid na suit, at pinanatili ng walang bahid na sapatos na katad ni Gregor ang layo na halos 10 metro mula sa binata. Magalang siyang tumango. Nagalugad sa iba't ibang larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, paano magsasanay ng napakahusay na surgical technique. Hindi pinansin ng binata ang mga salita ni Gregor at patuloy na tinapik ang mesa. Oo. Muling tumango si Gregor ng magalang. Ang larangan ng digmaan ay hindi isang magandang lugar. Pagkatapos ay flip ang impormasyon sa kanyang kamay, itinaas ng binata ang kanyang ulo at tumingin sa unahan, biglang naging napakalalim ang kanyang mga mata, hindi madaling makaligtas sa lugar na iyon sa loob ng ilang taon bilang isang war doctor. Oo. Patuloy na tumugon si Gregor ng magalang. Ang larangan ng digmaan ay isa ring magandang lugar. Biglang bumaling ang usapan ng binata, at naging mas matindi ang mapaglarong kulay sa sulok ng kanyang bibig, sa gayong magulong lugar, marahil ay hindi ganoon kadali para sa sinuman na suriin ang isang bagay. Oo. Nagulat ang isip ni Gregor, magalang at muli. Ayaw niyang pumunta sa Europe. Sa wakas ay bumaling ang tingin ng binata kay Gregor. Oo, paulit-ulit siyang inimbite ni Charles at ni Brandon, ngunit tinanggihan siya. Walang silbi para kay Charles na mag-alok pa ng isang posisyon ng lifetime honorary professor. Ang kanyang dahilan ay kababalik pa lamang niya sa China at ayaw niyang umalis. Magalang at seryosong sinagot ni Gregor ang tanong ng binata. Dahil ayaw niyang pumunta sa Europe, maaari kang magpadala ng isang tao sa China, kung siya man ang taong hinahanap natin, ang gayong kawili-wili at may kakayahang talento ay tiyak na karapat-dapat na bigyang pansin, sabi mo. Bahagyang ngumiti ang binata. Nakikita ko, aking batang Panginoon, mangyaring magpahinga, aayusin ko ito. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Gregor, at agad na yumuko ng magalang sa binata, sinundan ng isang karaniwang marangal na paraan, pagkatapos ay lumingon at kalmadong umalis sa silid-aralan. Ang pagkamatay ni Uncle Wang, ang lalaking nakaitim, ay parang isang maliit na bato na itinapon sa malawak na dagat. Walang alon, maliban sa mga taong nanunood ng news channel ng Yanjing TV noong panahong iyon at nakita ang balitang ito. Nang makita ko ang balita, napabuntong hininga ako sa aking puso, at pagkatapos ay ibinaling ang aking ulo upang balaan ang mga kamag-anak sa paligid ko, lalo na ang mga bata, na sinasabi sa kanila na maging maingat sa kaligtasan kapag lumalabas, at tumingin sa unahan at paatros, at tumingin sa paligid kapag tumatawid sa kalsada.
Tandaan maliban sa mga dumadaang sasakyan, hindi ito nagdulot ng anumang pag-aalala. Isang maliit na aksidente sa kotse lang, sino ang magmamalasakit? Hindi nabanggitin pa ang malaking lugar ng China, kahit na sa Yanjing City, hindi alam kung ilang aksidente sa kotse ang nangyayari araw-araw. Hindi pangkaraniwan na magkaroon ng mga ganitong malalaking aksidente sa trapiko na kinasasangkutan ng kaligtasan ng buhay. Kung ang taong nakaitim ay may wastong ID, tulad ng isang nauugnay na ID, mananagot din ang traffic police sa pagpapaalam sa kanyang pamilya o iba pa, at pagkatapos ay magpapasya ang kanilang pamilya kung iimbestigahan pa o hindi, ngunit ang taong nakaitim ay wala. Ang tanging bagay na magagawa ng traffic police ay maglathala ng 2 bulletin sa pahayagan, umaasa na makikita ito ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng isang serye ng mga proseso tulad ng simpleng pagkilala sa aksidente, pagsunog ng bangkay, at simpleng mga tala ng kaso, tapos na ang lahat. Ang tinatawag na karagdagang pagsisiyasat sa balita ay mga casual na usapan lamang. Walang katibayan para sa mga aksidente na tulad nito, at walang paraan upang imbestigahan ito kahit na gusto mong imbestigahan. Hindi ko alam kung ilang kaso ng trapiko na tulad nito ang walang clue bawat taon. Kung talagang kailangan mong imbestigahan isa-isa, hindi mo alam kung gaano karaming pagsisikap ang aabutin, kung ito man ay ang traffic police na namamahala sa mga usapin sa trapiko o ang criminal police department na namamahala sa mga kriminal na kaso. Imposibleng gumastos ng labis na pagsisikap upang gawin ang ganitong uri ng bagay, at hindi ito kayang bayaran sa kasalukuyang mga pangyayari. Marahil sa pag-unlad ng agham at teknolohiya sa hinaharap at ang katatagan ng DNA database, ang mga walang ulo na kaso na hindi man lang makilala ay unti-unting bababa at kalaunan ay mawawala, ngunit walang paraan ang traffic police upang harapin ang mga ganitong walang ulo na kaso. Ang tanging nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Uncle Wang, ang tanging nakakaunawa sa tunay na dahilan at sa loob ng kwento ng aksidente, at siya rin ang tanging kamag-anak ni Uncle Wang, ay nabubuhay para sa iba't ibang espesyal na dahilan, at hindi ipinahayag ang kanyang kamatayan. Tahimik lamang siyang bumili ng isang sementeryo sa Yanjiao, nagtayo ng isang monumento para kay Uncle Wang, at nagsagawa ng isang serbisyo ng pagsamba. Habang nakaupo si Christian Gao sa sementeryo sa Yanjiao, tahimik na sumasamba kay Uncle Wang, ang pangalan ni Brian Ye ay muling kumalat sa internet. Sinuri ni Brian Ye ang halos lahat ng mga post-operative na pasyente sa silid ng ICU at naghain ng maraming magagandang opinyon sa post-operative rehabilitation. Pagkatapos gulatin ng mga doktor at nurse sa ilang surgical department ng Beijing 3rd Hospital, sa kalaunan ay nalantad siya sa internet. Nasa itaas. Talaga. May ginagawa pa bang ibang operasyon si Dr. Ye? Tama, kung gaano siya katanda, ito ay masyadong pinalaki, sinasadya bang pinapalaki ito ng Beijing 3rd Hospital. Pagkatapos makita ang mga paghahayag ng mga kawani ng Beijing 3rd Hospital, ang unang reaksyon ng maraming tao ay hindi maniwala, iyon ay, sinamantala ng Beijing 3rd Hospital ang pagkakataong mag-isip-isip. Dahil ang paghahayag na ito ay masyadong kalabisan at hindi kapanipaniwala. Kahit na ang ilan sa mga tagahanga ni Brian Ye ay hindi naniniwala dito, lalo na ang ilang mga tagahanga ng doktor, na hindi naniniwala dito. Nakakuha na si Brian Ye ng gayong matataas na tagumpay sa neurosurgery sa murang edad, at nagkaroon ng gayong napakahusay na mga tagumpay sa operasyon. Ito ay nakakatakot na at nagpaparamdam sa mga tao na napaka-imposible. Maraming tao ang nag-iisip na sapat na henyo si Brian Ye, at kahit na maraming tao ang direktang nag-iisip na umiiral si Brian Ye tulad ng isang halimaw. Ngunit ngayon sinabi ng mga tao sa 3rd Beijing Hospital na hindi lamang kayang gawin ni Brian Ye ang neurosurgery, kundi pati na rin ang iba pang operasyon. At medyo napakahusay din sa iba pang operasyon. Isa ba itong biro? Talaga bang itinuturing mo si Brian Ye bilang isang Diyos tao? Kahit na gusto mong gawing Diyos si Brian Ye, at gustong dagdagan ang impluensya ng Beijing 3rd Hospital, hindi mo kailangang maging labis na labis. Bukod dito, ang reputasyon ng Beijing 3rd Hospital ay tumaas ng sapat na mabilis ngayon. Para sa inyo. Ang mga ospital na labis na nagseselo sa impluensya at reputasyon ng Beijing 3rd Hospital sa kamakailang panahon, at nakipagkompetensya sa Beijing 3rd Hospital. Sa oras na ito, lumabas sila upang tanungin at atakihin ang Beijing 3rd Hospital. Hayagan at palihim na sinatire ang Beijing 3rd Hospital, na sinasabing ang Beijing 3rd Hospital ay umasa sa ganitong uri ng pagpapakita para madagdagan ang impluensya nito. Tungkol sa media na may kinikilinggan kay Brian Ye dati, ang media na paulit-ulit na sinampal sa mukha ni Brian Ye ay natural na hindi hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Ang ilang mga tao ay direktang nagtanong na ito ay ang sariling hype ni Brian Ye, at naisip pa na ang lahat ng mga nauna.
Ito ay lahat ng hype ni Brian Ye at ng 3rd Beijing Hospital. Gayunpaman, nang ang mga alon ng pagdududa ay mas mataas kaysa sa mga alon. Sa harap ng mga pagdududa at panunuya na ito, walang ginawang talumpati ang Beijing 3rd Hospital, ngunit direktang in-upload ang larawan, ang video, at ang katotohanan. Sa pagtingin sa mga tunay na video at larawan, ang media na agresibo sa simula ay natigilan. Ang mga nakikipagkompetensyang ospital na gustong samantalahin ang pagkakataong sugpuin si Brian Ye at ang Beijing 3rd Hospital at magbuhos ng dumi sa Beijing 3rd Hospital ay tumahimik din. Ganap na nawala ang mga nagdududang boses na iyon. Sa madaling salita, mayroong tunog ng pagtataka. Naku, talagang nakakagawa ng operasyon si Dr. Ye sa napakaraming lugar. Kamangha-mangha, isa itong halimaw. Ito ang ritmo ng pagpunta sa langit. Tiningnan ng mga doktor ang online North Suburb 3rd Hospital at Dr. Allison Zhao at sinira nila ang katotohanan, at hindi nila napigil ang huminga. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin kumbinsido kay Brian Ye, at iniisip pa rin nilang subukang lampasan si Brian Ye. Hindi ito magbibigay ng anumang kaisipan. Lalo na para sa mga profesional na doktor sa iba't ibang operasyon, napakalinaw na ang mga simpleng mungkahi ni Brian Ye ay naglalaman ng malalim na pag-unawa sa larangan. At nang direktang ginamit ng North Suburb 3rd Hospital ang mapa, ng sampilan ng katotohanan sa mukha ang mga nagdududa, at nang labanan nila ang mga nagdududang boses, lumabas ang isa pang mabigat na balita. Si Dr. Allison Zhao, na halos hindi tumatanggap ng anumang panayam mula sa mga reporter, ay tumayo at sinabi sa reporter ang katotohanan. Sa katunayan, hindi siya ang responsable para sa aksidente sa trapiko at ang operasyon. Ang tunay na surgeon ay si Brian Ye. Sinabi niya sa mga reporter ng napaka-positibo at tiyak na bilang karagdagan sa neurosurgery, si Brian Ye ay talagang napakahusay sa iba pang mga operasyon sa pag-opera. Sa operasyon noong araw na iyon, halos na kumpleto ni Brian Ye ang pag-aayos ng buto at pag-aayos ng puso ng nag-iisa. Ang pag-aayos ng atay at iba pang mga proseso ay nagligtas sa taong nasa aksidente sa kotse na si Mr. Chu. Noong panahong iyon, inamin ito ni Dr. Allison Zhao dahil lamang sa kawalan ng pag-asa, dahil ayaw ipakita ni Brian Ye ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos lumabas ang panayam ni Dr. Allison Zhao, agad itong nagdulot ng kaguluhan. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa mga salita ni Dr. Allison Zhao. Hindi lang ba naiintindihan ni Brian Ye ang mga larangang iyon ng pag-opera? At napakahusay din sa operasyon. Anong mga operasyon ang maaaring gawin ng isang tao ng mag-isa? Kahit na ang mga surgeon sa North Suburb no. 3 hospital, at ang mga mas pamilyar kay Brian Ye, ay nagulat sa mga salita ni Dr. Allison Zhao. Naiintindihan ni Brian Ye ang mga operasyon sa pag-opera na iyon at inihahambing ang mga ito. Sa isang malalim na pag-unawa, nakakatakot na sapat na upang magawa ang mga magagandang programa sa post-operative rehabilitation, kaya magkakaroon ng operasyon. Brian Ye, pupunta siya sa langit. Ngunit gaano man magulat ang lahat, walang nagduda sa pagiging tunay ng mga salita ni Dr. Allison Zhao, dahil alam ng lahat na kung hindi ito totoo, walang pangangailangan si Dr. Allison Zhao na mag-endorso kay Brian Ye sa ganitong paraan. Wala itong maidudulot na mabuti sa kanya. Nagdala pa ito sa kanya ng isang tiyak na negatibong epekto. Tungkol sa mga taong mas pamilyar at nakauunawa kay Dr. Allison Zhao, hindi nila ito pagdududahan. Alam nilang lahat na si Dr. Allison Zhao ay isang taong may napaka-straight na personalidad at hindi kailanman nagsinungaling. At higit sa lahat, ang sinabi ni Dr. Allison ay hindi isang bagay na maaaring sabihin ni Dr. Allison Zhao ng basta-basta. Mayroon ding katibayan. Noong panahong iyon, ang taong naruroon sa operasyon ay hindi lamang si Dr. Allison, kundi pati na rin ang iba pang mga tao. Ito ay isang tunay na superhenyo na hindi ipapanganak sa loob ng 100 taon. Ano man ang uri ng medikal na henyo, dudurugin ka sa dumi dito ni Dr. Ye. Hindi mabilang na tao ang same time na bumaantong hininga. Sinabi ni Dr. Ye na nasa Africa siya sa mga taong ito. Sa mga bansang iyon na sinalanta ng digmaan, hindi pa rin ako naniniwala, ngunit ngayon ay talagang naniniwala ako. Malamang na sa ganitong uri lamang ng lugar ko masasagawa ang gayong napakahusay at komprehensibong operasyon. Naalala ng isang doktor na netizen ang kwento ni Brian Ye tungkol sa kanyang karanasan sa mga bansang sinalanta ng digmaan sa Africa, at nagpadala ng mensahe na may emosyon. Oo, ang mga kasanayan sa medikal ni Dr. Ye ay dapat na sinanay sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan kung saan napakahirap ng mga kondisyon, imposibleng hatiin ang gayong detalyadong mga departamento at magkaroon ng napakaraming profesional na doktor tulad ng isang ordinaryong ospital.
Bumangon at makipagtulungan para sa paggamot, anuman ang uri ng pinsala, dapat itong gamutin ng pinakamabilis at pinakamabisang. Hindi ba? Sa larangan ng digmaan, paano kaya posible na magpakadalubhasa ka sa operasyon sa isang larangang pamilyar ka? Saan man binaril ang bala, saan man nasugatan ang sundalo, kailangan mong gamutin ito. Kaya, hindi lamang nagsanay si Dr. Ye ng neurosurgery sa Africa sa paglipas ng mga taon, ngunit nagsanay ng halos lahat ng kasanayan sa pag-opera, kahit nakasama ang panloob na medisina. Ang komento ng doktor na netizen ay biglang nagpaalala sa mga tagahanga na orihinal na puno ng pagdududa at palaisipan, na hindi nauunawaan kung paano naging kaakit-akit si Brian Ye, at nagkaroon ng napakaraming kasanayan sa pag-opera, sa lahat ng naalala ang sinabi ni Brian Ye sa simula, at bigla nilang napagtanto ang lahat. Pataas. Ang larangan ng digmaan ay talagang isang magandang lugar upang mag-ehersisyo at pagbutihin ang mga kasanayan sa pag-opera. Nakalulungkot lang na napakadelikado nito. Maraming doktor ang nagkaroon pa nga ng panatiko na ideya na pumunta sa larangan ng digmaan upang maranasan, ngunit sa pag-iisip ng apoy sa larangan ng digmaan, wala silang pagpipilian kundi ang umiling at isuko ang kaakit-akit na ideyang ito. Dahil sa impormasyong inilabas ng mga doktor sa Beijing 3rd Hospital, at ang mga larawan at katotohanang inilabas, dahil sa panayam ni Dr. Alison Zhao, si Brian na medyo lumamig dahil sa pagbabalik ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Si Dr. Ye, ang katanyagan ay hindi lamang naibalik sa orihinal na antas ng sabay-sabay, ngunit tumaas din ng isa pang antas, ang impluwensya at katanyagan ay mas pinalaki kaysa dati. Ang ganitong uri ng sigasig ay hindi lamang sa internet, kundi pati na rin sa media, tunay na makikita sa totoong buhay. Kabilang sa North Suburb 3rd Hospital, ang mga reporter na dumating upang kapanayaman at magtanong tungkol sa sitwasyon ni Brian Ye ay halos samaire sa pinto ng North Suburb 3rd Hospital. Ang mga tao sa maraming departamento ay makakatagpo ng isang reporter paminsan-minsan, at halos nagawa nila ito. Lahat ay naapektuhan ng normal na kaayusan ng medisina. Lalo na ang mga departamento na nauugnay kay Brian Ye, tulad ng Department of Respiratory Medicine, na pinakamalapit na nauugnay, ay mas pinalaki pa. Maaaring makasalubong pa nga ng mga medikal na kawani ang reporter na nakaambush sa banyo, kaya napilitan silang magsalita ng ilang salita. Ngunit ang nakakainis sa mga medikal na manggagawa ng 3rd Beijing Hospital, lalo na ang mga pinuno, ay hindi ang mga nagpapakita ng mga reporter, kundi ang mga pasyente. Mula noong pampublikong operasyon, ang bilang ng mga pasyente na nagpunta sa Beijing 3rd Hospital para sa medikal na paggamot at paggamot ni Brian Ye ay napakalaki, at nagdulot na ito ng sakit ng ulo para sa mga pinuno ng Beijing 3rd Hospital. At ngayon pagkatapos ng paglalantad ng insidente sa ICU at pagtatapat ng katotohanan ni Dr. Alison Zhao, ang mga taong nagpunta sa Beijing 3rd Hospital upang humingi ng medikal na paggamot para kay Brian Ye ay muling sumabog sa isang bagong peak na ikinagulat ng mga pinuno ng mga ospital na iyon. Ang mga pasyente na nagpunta kay Brian Ye sa pagkakataong ito, bukod pa sa mga pasyente ng neurosurgery, maraming orthopedics, liver surgery, at maging ang gastrointestinal medicine. Kailan nagsalita si Brian Ye tungkol sa gastrointestinal medicine? Ano ang iniisip nila kay Brian Ye? Talaga bang iniisip mong makapangyarihan si Brian Ye? Hindi nabanggitin na wala na si Brian Ye sa 3rd Northern Suburb Hospital. Kahit na naruroon pa rin si Brian Ye, isa lamang siyang doktor sa isang departamento. Imposibleng tumanggap ng mga pasyente mula sa lahat ng departamento at makakita ng mga pasyente mula sa lahat ng departamento. Si Manuel Zhao at iba pang mga pinuno ng ospital ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang tungkol sa pag-alis ni Brian Ye. Pagkatapos maranasan ang labanan sa pagkakataong ito, sa wakas ay ganap nilang naalis ang ideya na iwanan si Brian Ye. Pataas. Sa labanang ito, kung talagang nanatili si Brian Ye sa 3rd Beijing Hospital, magiging isang kalamidad para sa Beijing 3rd Hospital. Hindi bababa sa mga pinuno ng kanilang mga ospital, tiyak na ito ay isang kalamidad. Isipin ang pagtanggap ng hindi mabilang na mga tawag araw-araw, humihingi ng tulong sa pag-aayos ng paggamot ni Brian Ye. Anong uri ng kalamidad kaya ito? Bukod sa pag-aayos ng mga pasyente para sa iba't ibang mga pinuno at kamag-anak at kaibigan, kailangan ba nilang gawin ang iba pang mga gawain? Hindi ba magulo ang kaayusan sa ospital? Sa oras na iyon, magtatagumpay si Brian Ye at matatalo si Brian Ye. Kahit na si Manuel Zhao, na may pinakamalalim na karanasan sa mga talento ni Brian Ye, ay naramdaman na ang pag-alis ni Brian Ye ay matalino. Upang manatili sa ospital, hindi nabanggitin na gustong maging tahimik na doktor si Brian Ye.
Imposible para sa ibang mga doktor sa Third Suburb Hospital na gamutin ang mga sakit at magligtas ng mga tao ng tahimik. Hindi lamang natagpuan ng mga pasyente ang kanilang mga pinuno ng ospital, ngunit halos lahat ng mga doktor, maging ang mga nurse, at iba pa, na natagpuan sa buong Beijao Third Hospital ay natagpuan. Sa orihinal, ayaw ni Manuel Zhao na ipaalam sa publiko ang pag-alis ni Brian Ye mula sa North Suburb No. 3 hospital nang napakabilis at gustong harapin ang bagay na ito sa isang low-key na paraan. Gayunpaman, sa harap ng gayong sitwasyon, kinailangan din niyang maglabas ng isang anunsyo na nagsasabi na wala na si Brian Ye. Tungkol sa ikatlong ospital sa Northern Suburbs, hindi sinabi ni Brian Ye sa kanila kung saang ospital siya nagpunta, at hindi rin nila ito alam. Inanunsyo rin nila na kinentrote nila si Brian Ye bilang honorary expert ng neurosurgery sa 3rd Northern Suburb. Sa una, hindi naniwala ang lahat sa anunsyo ng North Suburb 3rd Hospital. Naramdaman nila na ito ay isang pagpapaliban ng North Suburb No. 3 hospital at sadyang niloloko sila. Hindi sila naniniwala na aalis si Brian Ye sa North Suburb No. 3 hospital sa oras na ito, at sinabi rin ni Brian Ye ang kanyang posisyon sa nakaraang panayam. Hindi ako pupunta para magtrabaho sa ibang mga ospital sa ngayon, paano ako biglang aalis? Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi nakabitin ang account ni Brian Ye, at hindi na muling nagpakita si Brian Ye. Bukod dito, ang mga kasamahan sa Department of Respiratory Medicine kung saan nagtrabaho si Brian Ye sa nakaraan ay tumayo rin isa-isa at sinabing si Brian Ye ay tapos na. Bago umalis, inanyayahan nila silang magkasama at magpaalam. Sa wakas ay nagsimulang maniwala ang lahat kung totoo o hindi ang anunsyo ng Beijao Third Hospital, at unti-unting naghiwa-hiwalay ang ilang tao. Siyempre, mayroon pa ring mga taong ayaw sumuko. Nagbabantay pa rin sila sa Beijao Third Hospital. Gusto nilang maghintay para sa ilang araw na makita si Brian Ye na muling buksan ang klinika, at ang ilang tao ay nagsimulang magtanong tungkol kay Brian Ye. Naramdaman nilang lahat na sinabi ng Beijao Third Hospital na hindi nila alam ang kinaroroonan ni Brian Ye. Imposible. Ang Beijao Third Hospital ang ospital kung saan nagtrabaho si Brian Ye. Kahit na umalis si Brian Ye, paano niya hindi sabihin sa kanila ang ospital na kanyang pupuntahan? Ngunit pagkatapos nilang subukan ang kanilang makakaya upang magtanong sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel, ang mga pinuno ng ospital na naghihintay para kay Manuel Zhao ay tumayo pa nga at nanumpa na kung alam nila ang kinaroroonan ni Brian Ye at hindi nila sasabihin sa kanila, lahat sila ay kikidlat ng langit. Matapos manampa ng gayong nakalalasong panunumpa, sa wakas ay sumuko ang lahat ng galit at walang nagawa upang ituloy ang kinaroroonan ni Brian Ye. Mahal na mga kaibigan mula sa mga mamamahayag, mga kaibigan mula sa mga pasyente, naramdaman na ninyo ang inyong pagmamahal at pag-aalala kay Dr. Ye. Hiniling niya sa akin na ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo. Bukod pa rito, hiniling din ni Dr. Ye sa akin na sabihin sa inyo na siya ay isang ordinaryong doktor lamang at hindi karapat-dapat sa atensyon ng lahat. Bukod pa rito, gusto niyang mag-aral ng tahimik sa loob ng isang panahon, at maaaring hindi na siya babalik sa pagtatrabaho sa isang medikal na posisyon sa lalong madaling panahon. Umaasa ako na hindi maaapektuhan ng lahat ang normal na buhay at trabaho dahil sa kanya, at gumaling ang sakit. Sa araw na ito, muling formal na naglabas ng anunsyo si Manuel Zhao, na ipinapasa at idineklara ang kahulugan ni Brian Ye. Nang makita ang anunsyong ito, ang mga pasyente na palaging may pagkakataong maghanap o maghintay kay Brian Ye, sa wakas ay tuluyang sumuko. Talagang nag-aral si Dr. Ye. Naku, talagang nakakalungkot, napakagaling na niya, kaya ano pa ang kailangan niyang pag-aralan? Hindi ba? Saan niya kailangan ng karagdagang edukasyon? Saan siya pupunta para sa karagdagang edukasyon sa kanyang antas? Mayroon bang ibang doktor o propesor sa China na maaaring magturo sa kanya ng anuman? Maraming pasyente ang hindi nasisiyahan sa pagpili ni Brian Ye. Naramdaman nilang lahat na sa napakahusay na mga kasanayan ni Brian Ye, hindi na kailangang pumunta para sa karagdagang pag-aaral, at naramdaman din nila na walang mga propesor sa China na kwalipikadong magturo kay Brian Ye o anuman. Sa katunayan, sinabi na ito ng napakalinaw ni Dr. Ye. Ayaw niyang bigyan ng pansin ng lahat sa kanya tulad ng ngayon. Nagpunta siya para sa karagdagang pag-aaral, ngunit gusto lamang niyang maging tahimik. Sa ilalim ng gayong magulong sitwasyon, nagawang kumalma ni Dr. Ye. Talagang kamangha-mangha. Talagang hinahangaan ko si Dr. Ye. Marahil ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng gayong napakahusay na mga kasanayan sa medikal sa murang edad. Tumayo ang isang tagahanga ni Brian Ye at same time na bumaantong hininga. Oo, talagang kamangha-mangha si Dr. Ye.
Narinig ko ang isang eksperto na nagkomento kay Dr. Ye dati na sa hinaharap, ang China, ay maaaring makagawa ng isang world-class na doktor, at marahil isang Nobel Prize sa medisina. Sa tingin ko pa rin ang eksperto na iyon ay masyadong mataas upang makita si Dr. Ye, ngunit ngayon sa tingin ko na sa pag-iisip ni Dr. Ye, marahil talagang imposible. Itigil na natin ang pag-istorbo sa normal na buhay ni Dr. Ye. Oo, ano ang dapat mong gawin? Bigyan si Dr. Ye ng puwang. Hihintayin namin ang araw na ang makapal at manipis na buhok ni Dr. Ye ay pumailanglang sa langit. Ang buntong hininga ng tagahanga ay agad na umalangaw-ngaw sa maraming tagahanga sa internet. Nagsimulang hikayatin ng lahat ang mga reporter at pasyente na matigas pa ring naghahanap kay Brian Ye, upang hindi nila maapektuhan ang normal na gawain ni Brian Ye at Beijing 3rd Hospital. At buhay. At ang ilang mga medikal na eksperto ay tumayo rin upang magsalita para kay Brian Ye, na humihikayat sa mga patuloy na naghahanap sa kinaroroonan ni Brian Ye, nagtanong tungkol sa address ni Brian Ye at iba pang mga issue sa privacy, at pinabayaan silang bigyan si Brian Ye ng isang puwang. Dapat ding maghanap ang mga pasyente ng mga eksperto sa iba't ibang ospital para sa paggamot sa napapanahong paraan ng walang pagkaantala. Din Manuel, nagpunta ba talaga si Dr. Ye para sa advanced studies? Sa opisina ni Manuel Zhao, sina Harlem Chen at Margie Gao, dalawang lubos na iginagalang na nangungunang eksperto sa neurosurgery, ay tumingin kay Manuel Zhao ng sabay. Nakipag-ugnayan na silang lahat kay Brian Ye. Talagang alam nila ang talento at lakas ni Brian Ye sa medisina. Palagi silang mas nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Brian. Pagkatapos makita ang anunsyo ng Beijing 3rd Hospital, kinumpirma nila na talagang umalis si Brian Ye sa Beijing 3rd Hospital, at nagmadali sila sa opisina ni Manuel Zhao. Oo, iyon ang sinabi niya sa akin. Tumango si Manuel Zhao. Hindi ba sinabi ni Dr. Ye kung saan siya nagpunta para mag-aral? Nagkatinginan ang dalawa. Hindi. Umiling si Manuel Zhao. Pagkatapos magsalita, nang makita ang naghihinalang tingin sa mga mukha ng dalawa, hindi niya napigil ang ngumiti muli at muling nagpaliwanag, dalawa, talagang hindi ko sila sinungaling, at talagang hindi sinabi sa akin ni Dr. Ye. Hula ko ayaw niyang maabala. Ang Dr. Ye na ito ay talagang hindi madali. Talagang hindi walang dahilan para sa isang tao na magkaroon ng gayong mataas na antas ng teknolohiya sa murang edad. Ang karakter na ito lamang ay hindi isang bagay na maaari nating itugma. Pareho kaming kasing edad niya. Sa kanyang edad, kung siya ay nasa kanyang posisyon, maaari ba siyang gumawa ng gayong desisyon? Kinukumpirma na si Manuel Zhao ay talagang hindi nagmukhang peke, muling nagkatinginan ang dalawa, at hindi nila napigil ang makaramdam ng taos-pusong buntong hininga sa kanilang mga puso. Ang tinatawag na spring breeze ay ipinagmamalaki ang kanyang mga sapatos ng kabayo, at ngayon si Brian Ye ay nasa buong swing. Ito ang panahon kung kailan ipinagmamalaki ang spring breeze, ngunit nagawang isuko ni Brian Ye ang lahat ng kanyang katanyagan at kaluwalhatian, pinili na mawala sa paningin ng publiko, sa halip ay pumunta upang mag-aral ng tahimik at piliing hayaan ang kanyang sarili na manirahan. Ito ay talagang hindi madali. At higit sa lahat, 30 taong gulang pa lamang si Brian Ye at wala pa nga doon. Ito ang edad ng pagiging malakas, puno ng sigla at paglaban para sa katanyagan at kapalaran. Ito ang bagay na nagpaparamdam sa kanila ng hindi kapanipaniwala at same time na humahanga. Ang Yangon Villa ay isang napakakaraniwang real estate sa hilagang suburbs ng Yanjing. Siyempre, ang lahat ay relatibo, at ang pagiging ordinaryo ng Yangon Villa ay relatibo din. Kung ikukumpara sa mga high-end na luxury house sa Yanjing City, ang Yangon Villa ay isa lamang napakakaraniwang real estate, ngunit para sa hindi mabilang na ordinaryong tao, ang real estate na ito ay medyo hindi pangkaraniwan na. Kahit para sa mga tao sa hilagang suburbs, ang Yanyunsho ay isa ng ganap na mansyon. Dahil ang real estate na ito ay isang villa, ang buong komunidad ay pawang mga villa, townhouses o single-family villas. Mula nang maglabas ng patakaran ng bansa ilang taon na ang nakalipas upang limitahan ang lupa para sa mga villa, ang dating napakataas na presyo ng villa ay tumaas ng husto na hindi na mangangahas isipin ng mga ordinaryong tao. Matatagpuan sa isang ordinaryong villa sa sulok ng komunidad ng Yanyunsho. Isang ordinaryong matanda ang nasa bakuran, dahan-daang nagsasanay ng Tai Chi. At isang lalaki na mukhang hindi mapagpanggap, ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng isang berdeng puno sa tabi niya, pinagmamasdan ang matanda na nagsasanay ng Tai Chi. Ang buong figure ng lalaki ay mukhang kanyang mukha, hindi mapagpanggap at hindi mapagpanggap, kaya't hindi siya mapapansin ng mga tao. Ang puno ng luntiang puno ay kulay abo, at ang mga damit na isinusuot ng lalaki ay kulay abo rin.
Ang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng puno na para bang ang buong tao ay isinama sa puno. Sa unang tingin, hindi niya makikita ang puno. Mayroon pa ring tao na nakatayo sa ilalim, at kahit na tingnan mong mabuti, mararamdaman mo na ikaw ay nasilaw. Drop. Isang malinaw na busina ng kotse ang sumaire sa katahimikan sa Villa. Dahan-daang bumukas ang pintuan ng bakal ng Villa, at isang karaniwang Mercedes-Benz S-Series na kotse ang dahan-daang pumasok mula sa pintuan ng Villa. Lolo, bakit hindi ka nalang magpahinga? Bakit ang aga mong bumangon? Sa Mercedes-Benz, bumaba ang isang buong katawan, natural na nagpapakita ng isang mapagmataas at tiwala na ugali, na mukhang medyo malamig puso na binata. Nang makita ko ang matanda, ang malamig na tingin sa mukha ng Ramontang ay tila natunaw, at lumitaw ang isang mainit na ngiti. Umaga. Hindi mo ba nakikita kung anong oras na? Galit na tiningnan ng matanda ang Ramontang. Well, Lolo, nagkamali ako. Isang tingin ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ng Ramontang, ang kanyang mga mata ay bumaling sa lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, at muling lumitaw ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, Uncle Ken, maaga. Maaga ang ikalawang binata. Sa pagtingin sa gwapong binata, nagpakita ang lalaki ng isang banayad na tingin sa kanyang mukha at tumango. Nasaan si Dr. Brian Ye? Hindi pa ba siya dumating? Matapos sumulyap ang Ramontang sa kaliwa at kanan, isang balisang tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi. Tumango ang lalaki, at nagsalita lamang ng dalawang salita, biglang tumaas ang kanyang paningin, at tumingin siya sa pintuan ng Villa. Sa sandaling tumaas ang kanyang paningin, ang kanyang hindi mapagpanggap na mukha at figure, tila agad na nagbago sa isang matalim na talam, at sa mga mata, isang sinag ng liwanag ang tila makapagbabago sa isang mahalagang matalim na talam, na tumutusok ng diretsyo. Sa kanyang paningin, isang taxi ang nagmaneho patungo sa pintuan ng kanilang Villa. Hindi napansin ng Ramontang ang tingin ng lalaki. Bahagya siyang kumunat ang noo nang marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Uncle Ken, sinabi ba ni Dr. Brian Ye kung kailan siya darating? Dapat narito. Ang tingin ng lalaki ay nakatingin sa taxi na papalapit ng papalapit, at ang tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa pagiging payak, at ang kanyang ugali ay naging payak muli. Dumating na. Sa wakas ay napansin ni Ramontang ang direksyon ng tingin ng lalaki, at sinundan ito, at agad na nakita ang isang taxi na dahan-daang bumabagal patungo sa kanilang Villa. Taxi! Nakaupo si Dr. Brian Ye para sa upa. Sa pagtingin sa taxi sa unahan, ang mga mata ni Ramontang ay kumislap ng pagtataka at pagdududa. Ngunit ang pagdududa sa kanyang mga mata ay mabilis at ganap na nagbago sa isang tingin ng pagtataka. Isang payat na binata ang dahan-daang bumaba mula sa taxi. Ang binatang ito ay eksaktong si Dr. Brian Ye na pinuntahan niya dito upang hintayin ngayon. Dr. Brian Ye, narito ka, pumasok ka. Nagulat sa pagkagulat, ang mga galaw ng Ramontang ay hindi naantala o huminto, nagmamadali sa harap na pintuan ng bakal ng napakabilis, at ang kabilang panig ay nagmaneho lamang sa kanya ng isang Mercedes-Benz. Pagkatapos ay parada ang kotse, pinanatili niya ang tahimik na malayo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi, sa sandaling nakita niya ang mga galaw ng binata, naglakad siya sa pintuan ng bakal ng isang hakbang na mas mabilis kaysa sa kanya, at nagsimulang tulungan siyang buksan ang pintuan. Mr. Tang, hindi mo na kailangang maging masyadong magalang. Pagkatapos magbayad para sa taxi, lumingon si Brian Ye at lumabas ng kotse upang tingnan si Mr. Tang, na napakagalang. Matapos ang isang aksidente na kumislap sa kanyang mga mata, lumitaw ang isang tingin ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Ang binatang ito ay si Ramontang, ang pangalawang pinakabatang Tang family. Dapat, iniligtas mo ang sakit ng aking lolo, para kay Ramontang, ito ang biyaya ng muling pagtatayo. Ngumiti si Ramontang. Tulad ng sinabi niya, tila naisip niya ang isang bagay, na may isang nagkasala na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi, Dr. Brian Ye, saan ka nakatira? Sabihin mo lang sa akin ng direkta. Susunduan lang kita at hahayaan ka na talagang bastos na umupo dito para sa upa. Okay lang. Aksidente lang na sumakay ako ng taxi ngayon. Ang kotse ko ay nagkaroon ng ilang aksidente at ipinadala para sa pagkumpuni. Talagang maginhawa ang sumakay ng taxi. Ngumiti si Brian Ye at nagpaliwanag. Ang kanyang Mercedes-Benz ay dinurog ng 2 piraso ng salamin ng lalaking nakaitim mula sa Blue Dragon Club, at ang isa sa mga ito ay ang front windshield, na hindi mabubuksan sa ngayon. Matapos maranasan ang nangyari noong gabing iyon, hindi plano ni Brian Ye na pumunta sa 4S store. Magpalit lang ng 1 piraso ng salamin, nagpasya siyang pakinggan ang payo ni Kuya Max, upang gumawa ng isang pagbabago sa shell ng kotse.
Hiniling niya kay Kuya Max na tulungan siyang makahanap ng tao upang makahanap ng paraan upang makuha ang mga materyales. Kaya aabutin ng ilang sandali. Nagkaroon ng aksidente si Dr. Brian Ye. Kumusta ang sitwasyon? Malubha ba ang pinsala sa kotse? Dr. Brian Ye, okay ka lang ba? Nagtanong si Ramon Tang na may tingin ng pag-aalala sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Mr. Tang, ayos lang ako, at hindi ko pipigilan si Mr. Tang na gamutin. Ngumiti si Brian Ye. Dr. Brian Ye, hindi ko iyon ibig sabihin. Bahagyang namula ang mukha ni Ramon Tang, at ang kanyang ekspresyon ay medyo neutral. Hindi inaasahan, pipiliin ni Mr. Tang na tumira dito. Ngumiti si Brian Ye at walang sinabi. Habang tinitingnan ang bilya sa harap niya, binago niya ang paksa na may kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ngayon ang kanyang unang pagbisita kay Lolo Tang at ang kanyang unang pagbisita. Sa totoo lang, medyo hindi niya inaasahan na si Lolo Tang ay maninirahan dito. Bagaman hindi masama ang lugar na ito, napapalibutan din ito ng mga bundok at maayos ang hangin, ngunit anuman ang kalidad ng komunidad o ang pangkalahatang kapaligiran, totoo ito. Napakakaraniwan, ganap na hindi tugma sa pagkakakilanlan ni Lolo Tang. Ang mga taxi ay maaaring ipasok ng basta-basta, at hindi mo kailangang tanungin ang may-ari upang makapasok. Makikita rin na ang pamamahala ng ari-arian ng bilya na ito ay napakakaraniwan din. Nang maglakad siya sa pasukan ng bilya at bumaba ng kotse, medyo kinakabahan pa siya, nag-aalala na baka maling lugar ang kanyang napuntahan. Hehe, sa katunayan, ang aming pamilya Tang ay may ninunong bahay sa lungsod. Okay ang kapaligiran doon, ngunit gusto ng aking lolo na malinis at nararamdaman na mas komportable ang manirahan dito, kaya wala siyang pagpipilian kundi hayaan siya. Ang mukha ni Ramon Tang ay nagpakita rin ng isang tingin ng kawalan ng pag-asa. Gusto mo bang maging malinis? Hindi nakakagulat noon. Ang mukha ni Brian Ye ay nagpakita ng isang nagulat na tingin. Natural niyang alam na ang tinutukoy ni Ramon Tang ay hindi ang kalinisan ng kapaligiran, kundi ang kalinisan ng mga tainga. Bagaman hindi masyadong maingay ang kapaligiran dito para sa maraming ordinaryong tao. Napakalinis nito, ngunit dahil sa lakas at pagkakakilanlan ni Lolo Tang, ang lugar na ito ay tiyak na hindi masyadong malinis. Kung talagang gusto niyang makahanap ng isang tahimik na kapaligiran, maraming beses na mas tahimik sa Yanjing City kaysa dito. Sa mga lugar na iyon, kahit na ang mga lamok ay hindi lilipad. Kapag ayaw mong magingay, hindi ka kailanman makakarinig ng anumang tunog. Madaling maunawaan kung bakit nararamdaman ni Elder Tang na naninirahan siya dito na may malinis na tainga dahil walang nakakaalam. Nagduda si Brian Ye na nagkamali siya kanina. Sino ang mag-iisip na ang iba pang mga kilalang bisita na gustong bisitahin si Lolo Tang ay maninirahan sa gayong ordinaryong komunidad kung saan kahit ang pinakapangunahing seguridad ay hindi maayos na nagawa. Bagaman hindi pa nakapunta si Brian Ye sa ninunong bahay ng pamilya Tang na binanggit ni Ramon Tang, hindi pa siya nakikipag-usap kay Lolo Tang at hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Lolo Tang ng partikular, ngunit ganap niyang ma-imagine ito, at ipinakita ito ni Lolo Tang. Ang lakas ng ninunong bahay ng pamilya Tang, natatakot ako na mayroong palaging mga karwahe araw-araw, at mayroong walang katapusang mga bisita. Haha, Dr. Ye? Narito ka. Sa sandaling sasabihin na sana ni Brian Ye ang isang bagay, narinig niya ang isang masiglang boses. Agad na pagkatapos dumating si Ramon Tang, si Elder Tang, na pumasok sa silid upang maghugas ng kamay, ay tumawa at mabilis na naglakad patungo kay Brian Ye. Dr. Brian Ye, personal na pumunta dito, mahirap na trabaho. Magalang si Elder Tang. Ito ang trabaho ni Brian Ye, hindi mahirap na trabaho. Mabilis na sinabi ni Brian Ye. Kapag nagsasalita siya, sumulyap siya sa kanyang mukha at halos hindi nakita ang sakit. Mayroong isang bahagyang namula na Elder Tang, at isang ngiti ang hindi napigil ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Tang, marami na siyang pinagbuti. Tila ayos na ang aking paggaling sa panahong ito, binabati ko si Mr. Tang. Lahat ito ay biyaya ni Dr. Brian Ye. Tumawa si Elder Tang, at nang tumingin siya kay Brian Ye, mas lalo siyang nagpasalamat at nagpakita ng paggalang. Bagaman hindi pa ganap na gumaling ang kanyang katawan hanggang ngayon, magkakaroon pa rin ng ilang kakulangan sa ginhawa, ngunit ang panahong ito ay masasabing ang pinakamadaling buhay para sa kanya sa loob ng maraming taon. At ang lahat ng ito ay dinala ni Brian Ye. Hindi ko kayang angkinan ang kredito na ito para kay Mr. Tang. Ngumiti si Brian Ye, si Elder Tang ay nakakagaling ng husto, lahat ito ay kredito ng Race 8 ni Ginong Chin, hindi ko kayang angkinan ang kredito. Magalang si Dr. Ye.
Kung hindi dahil sa paggamot ni Dr. Brian Ye, kahit na may race eta ni Dr. Chin, natatakot ako na hindi magiging maganda ang epekto. Iwinagayway ni Elder Tang ang kanyang kamay nang hindi sumasang-ayon. Nang makita ni Elder Tang na sinabi ito, tumigil si Brian Ye sa pagsasabi ng anuman. Ang sinabi ni Elder Tang ay totoo. Gaano man ka-humble ang pag-iisip niya, hindi niya maikikaila ang katotohanan ito. Lolo Tang, tingnan ko muna ang iyong sitwasyon. Ang tingin ni Brian Ye ay bumalik kay Elder Tang. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, agad na nagpakita ng pahiwatig ng pananabik at pag-asa ang mukha ni Ramon Tang, ngunit ngumiti si Father Tang at sinabi, Dr. Ye, naghirap ka ng pumunta dito, o umupo at magpahinga muna, uminom ka muna ng tasa ng tsaa. Kung tutuusin, hindi nagmamadali ang aking matandang buto sa oras na ito. Okay lang, ipapakita ko muna sa iyo ang katapusan. Hindi pa huli para uminom ng tsaa mamaya. Ngumiti si Brian Ye, Elder Tang, dapat mayroong isang tahimik na silid dito. Kung kailangan mong mag-administer ng karayom, mas maginhawa na makahanap ng isang tahimik na silid. Ilan sa mga ito, please hear. Nang makita na ang puso ni Brian Ye ay napagdesisyonan na, hindi na tumanggi si Father Tang, at direktang pinangunahan si Brian Ye sa isang tahimik na silid. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.